At sa pagsimula ng ating gawain, hinahayaan ko tumayo bawat isa. Awitin natin sabing, I surrender all.
Diyos na dakila sa lahat, Lord, kami ay tumatawag ng may pagpapakumbaba sa iyong pangalan, Panginoon, sapagkat alam namin na ang iyong pangalan ay dakila sa lahat, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang Panginoon ng Panginoon at Hari ng mga hari. Karapat-dapat ka lamang, Panginoon, sambahin sa gabing ito, Panginoon. Dahil, Panginoon, sa iyong pagbigay sa amin ng aming pangangailangan. Because, Lord God, dahil kalooban mo ito, Panginoon, sa bawat isa amin. Ito ay nararapat, Panginoon, sapagkat ikaw ay dakila sa lahat ng bagay, O Diyos. Lord God, kami nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na aming nakamtan, Panginoon. Alam namin, Lord, na anumang bagay na mayroon kami, kung mayroon kami lakas at hindi nga, Lord God, at buhay, ito ay nagagaling lahat, Panginoon, sa iyo. Kaya lubos ka namin pinasasalamatan, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na yan, Lord, maging sa mga financial, Panginoon, na ibinibigay sa amin. Kailanman, Panginoon, di nagkulang yung kamay sa bawat isa amin, nagtitiwala, Panginoon, sa iyo. Sapagkat ang aming tiwala, Panginoon, ay sa iyo namin tinitiwala lamang, hindi sa tao, bagkus, Lord, kundi sa Diyos na nakikinig ng aming mga panalangin, Panginoon. Lord God, sa gabing ito, dalangin namin, Panginoon, anumang nagawa namin uri ng kasalanan, Lord. Ikaw, Lord God, ang maglinis ng aming puso at isipan. Sapagkat walang magagawa, Panginoon, ang gawain ito kung marunumi, Lord God, ang bawat puso na narito. Ikaw, Lord God, ang maglinis, Panginoon, at sanctify, Lord God, ng aming mga puso at isipan. Nang sa gayon, Lord, ang gawain ito, ikaw yung maging sentro, Diyos. Lord God, ang iyong Santong Espiritu na aming pinagkatitiwalaan, Panginoon, nawa bumaba sa aming kalagitnaan at pagpalangin, Panginoon, ang gawain ito. Hindi lamang ang gawain, Panginoon, pagkus ang mga tao na narito, Lord God, mula sa mga bata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, ikaw, Diyos, ang siya mag-bless sa bawat isa sa amin na natitiwala sa iyo, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang tumulong sa amin, sa aming mga pagkukulang, Lord God, alalayan mo ang bawat isa sa amin, at alisin mo kami, Panginoon, sa anumang uri ng gawa ng kaaway ng Diyos. Lord God, sa gabing ito, sa iyo namin tinitiwala ang gawain magmula, Panginoon, sa pinakaumpisa hanggang sa matapos, Panginoon, ang mga gagamitin mo sa likod ng pulpito. Ikaw, Diyos, ang siyang gumamit sa kanila at basbasan mo, Panginoon, ang kanilang mga labi. Pagbasbasan mo, Lord God, ang salita ng aming pag-uusapan sa gabi ito, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, ang pagpapala sa amin ay walang maiwan, Panginoon, ni isa sa amin. Pagkus, Lord, dalangin ang bawat isa ay makatanggap ng pagpapala sa iyong mensahe, Panginoon. Lord God, sa mga gumaganap ng ganitong uri ng gawain, Panginoon, ikaw, Lord God, nang bless din sa kanila, na tumitiwala din, Lord God, na sa iyo, Panginoon, ikaw, Diyos, ang siyang pagpala sa kanila, Panginoon. Sumayo, Lord God, ang kataas-taasang papuri at pasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo na ang Diyos at Tagapagligtas. Amen. Amen. Maupuan po ang bawat isa. At pinabati ko po kayo ng ayos sa mapagpalang gabi sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Amen. Magandang gabi sa bago sa ating mga kapatid. At alam ko na narito tayo upang makinig at tumalangin sa ating Panginoon. Amen. At lubos na tayo tumitiwala sa ating Panginoon na siya ang tutugon ng ating mga pangailangan sa gabi ng mga kapatid. Amen. At bago tayo dumako sa pagtitestimony, tayo aawit ng masayang awiting sabing, I am resolved no longer to linger. To go to the sea.
Listen to Him, listen so glad and free. Jesus, great and lion, I will come to Thee. I am sold to follow Thee. I am sold to follow the Savior, faithful and true each day. Did what He said, what He said, do what He will. He is the living way. I am sold to enter the kingdom. I am sold to enter the kingdom. The fire see. Friends may oppose me, foes may desert me. Still will I enter in. I will listen to Him, listen so glad and free. Jesus, greatest lion, I will come to Thee. The last stanza, I am sold. And who will go with me? Powers without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. I will listen to Him, listen so glad and free. Jesus, greatest lion, I will come to Thee. Salamat sa ating Panginoon sa isang kawitin. Tayo dala ko na sa pag-testimony. Kung may nais mo kung mga kapatid ay malayong mapagtaas ng kamay. Brother Engineer. Pinabalik sa ating Panginoon ang salamat sapagkat sa kagalingan na pinagkaloob niya sa akin. Kaya ng 4:30 ay hindi ako makabangon dahil masakit yung aking ulo. So, habang nakadapa ako, sabi ko sa Panginoon, Lord, Ikaw Diyos ang may lalam ng lahat ng bagay. Ikaw Diyos ang nagpagaling sa akin sa mga nagdaan. Kaya sa munting panalangin ay binigay agad sa akin instant din ng Panginoon ang kagalingan. Kaya bumangag agad ako at nagmadali dito. Diyos ang lahat ng pupuli ko sa salamat. Amen. God bless sa ating kapatid, Brother. At salamat sa ating Panginoon sa kagalingan na binibigay sa wati sa ating mga kapatid. Amen. May nais mo kong mga kapatid. Nais kong tuwagin ang pagod ng Song Offering, young people.
Palakpan natin ang ating Panginoon. Amen. Isang maling napakagandang awitin na nagagaling sa ating Panginoon Diyos. Amen. At may nais po ba mga kapatid? Kung wala naman po, ay nais ko magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng kabutihan na binibigay sa akin. At maging sa pagtutuwid mga kapatid. At alam ko na ang Diyos ang siyang kumikilos kung ano man ang bagay na inaiayos natin mga kapatid. Kasi buong araw na ginagawa ko ay nagbabasa ako pero sa cellphone. Pero isang malaking pagbabago mga kapatid na tinuruan tayo ng Diyos na mas may ginabasa sa book form mga kapatid. At nung time na yun mga kapatid, mas nararamdaman ko yung mas iba pala yung feeling na nagbabasa sa libro kaysa sa cellphone. At sa Diyos ko pinagpapasalamat yung mga bagay na pagtutuwi niya sa akin, maging sa nung kinaumagaan, parang nagbibigay yung Diyos ng inspiration na basa ulit ng Bible, tapos mananalangin. Kaya napakalaking bagay at alam ko na ang Diyos ang siyang tutuwid sa akin mga kapatid at ang Diyos ang bibigay inspiration na gawin ng mga ganung mga bagay. At sa Diyos ang lahat ng kapulit, pasalamat sa mga bagay na yung mga kapatid. Amen. At kung wala naman po ay tayo tatayo at tayo darako na po sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Nawa ang bawat sa ating mga kapatid ay handa sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon Diyos. At sagay, makuha natin yung pagpapala na gagaling sa Diyos mga kapatid. At nawa ang ating kaisipan at ating puso ay maging malaya sa gabing ito na may kinig tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen. At bago tawagin natin mga karal ay awit tayo ng isang awiting sabi, Change my heart, O God. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. May I be like you. Change my heart, O God. Oh,
Tayo yung manalangin. Ama namin Diyos, magpapala sa lahat, sa dakilang pangalan namin, Panginoon Kristo, Lord God. Hindi kami, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon, sa mga Panginoon. Salamat po, Diyos, sa kalakasan at buhay na taglay namin, Panginoon, sa buong maghapon, Lord God, at sa pag-iingat po kami, Lord God, na patuloy mong ginagawad sa bawat sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala, Lord God, at maging sa hindi magpapaya, Lord God, sa bawat sa Panginoon. Narito, Panginoon, taglay namin ang kalakasan at buhay, Lord God, upang papurihan ka, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Dalangin namin, Lord Diyos, sa gabing ito, Lord God, na aming mga sarili, Panginoon, na maging marapat kami, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Alisin mo, Lord God, ang hindi kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon, Lord God. Alam mo, Panginoon, ang laman ng aming mga puso at isipan, Panginoon, Lord God. Ano mang bagay, Lord God, na hindi kaya sa iyo, Panginoon, Lord God, alisin mo ito, Diyos. Naway, Panginoon, malaya kami makapagpuri sa iyo, Panginoon, sa iyo, Lord God. Malaya namin, Lord God, magbigas, Lord God, na aming mga panalangin, Panginoon, sa iyong harapan namin. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat sa Panginoon, Lord God, na magkamit ng pagkapala, Lord God, sa gawin ko, Panginoon. Huwag mo hayaan, O Diyos, na umuwi kami, Lord God, na wala kaming daladalang pagkapala, Lord God. Pagkus, punuin mo, Lord God, ang aming mga puso, Lord God, ang aming mga sisidlahan, Lord God, na makalangit na pagpapala, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, sa aming pag-uusapan, Lord God, ng iyong salita, Lord God, ikaw, Diyos, ang siyang magbigay ng knowledge and wisdom, Panginoon, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Pagpalain mo, Lord God, ang bawat makikinig, Panginoon, Lord God. Pagpalain mo, Lord God, ang iyong salita, Lord God. Maging mapaglingkod, Panginoon, ikaw, Diyos, ang siyang manguna, Lord God. Naway, Panginoon, ang iyong presensya, Lord God, ang siyang makita, Panginoon. Lahat ito, Lord God, ay binabalik namin sa iyo. Ang papulit pa salamat. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Tayo magbubukas ng banal na kasulatan. Sa Ecclesiastes, dito sa chapter 12, verse 13. Amen. At kung yung nasupungan ay sabay natin basahin. Nais kong basahin sa wikang Tagalog. Sabi niya dito sa verse 13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, malayan na po bawat sa naman ko po. Amen. At isang magandang gabi sa inyo lahat sa pangalan natin Panginoon Kristo. Amen. Amen. At it's good to be back in the house of the Lord. Amen. Tuloy na ang Diyos ay patuloy na ang siyang nag-iingat sa atin, mga kapatid. Ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga kapatid. At nagpo-provide ng mga pangailangan natin, mga kapatid. Amen. At sa gabing ito, alam ko na bawat isa sa inyo ay may dadalangin tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Di tayo pumunta dito sa simbahan nito, Lord, na upang magpalipas lang ng oras, mga kapatid. Diba? Kung magpapalipas lang tayo ng oras, maraming pwedeng puntahan, mga kapatid. Diba? Mas malamig pa, mga kapatid. Doon nga sa office namin, mga kapatid. Kasi parang binago yung iPhone. So parang mas malamig doon. Baga yung itong jacket ko, kulang, mga kapatid. Sa lamig niya. Kasi sobrang lamig. Tapos bago pa. Kaya ramdam mo talaga yung lamig. Pero meron tayong purpose, mga kapatid, sa pagparito natin, mga kapatid. Diba? Hindi lang tayo basta pumunta dito. Kundi alam natin na mahal natin ang ating Panginoon. Amen. Nagsisipa tayo, mga kapatid, at inaalala natin ang ating Panginoon. Diba? So, hindi lang tayo basta hihingi sa ating Panginoon. Diba? Kinakailangan natin siya ay masamba muna, mga kapatid. Amen. Meron kasing kailangan sa atin ang ating Panginoon, mga kapatid. Naniniwala ba kayo doon? Na sa bawat pagparito natin, mga kapatid, sa bawat pagharap natin sa ating Panginoon, may kailangan din ang ating Panginoon sa atin. Amen. At tayo din naman ay may kailangan sa Kanya. Amen. At salamat sa Diyos. Nais kong bigyan ng
pag-uusapan. Hindi ako ganun magtatagal mga kapatid. Amen. At nice ko lang para magbalik ng papulit o salamat mga kapatid dahil sa naging result ng AP ko. Kasi lahat siya normal mga kapatid. So, dito ko yung findings, tinignan ko, and then yung mga katrabaho ko, yung mga yung mga findings sila. So, nung nakita ko yun sa akin, normal na normal mga kapatid. So, ang ano lang sa akin mga kapatid is parang nakalagay yung remarks pa dun, overweight pa ako. So, di ba, kumbaga sa findings na yun lang yung ano sa akin, overweight pa. Kasi ang parang pinaka-idea sa akin na weight is 66 kilo. So, nung nag-ano ako doon, nung nagtimbang ako doon, nasa 70 ata ako. So may ano pa, may apat pa, di ba? So, tapos 69 na ako na. So, bago na lang. Kaya yan. Diba? Pero sa Diyos ko pinabalik ang lahat ng papulit ko salamat kasi yung mga findings na katulad ng creatinine, cholesterol, normal siya mga kapatid. Kasi meron dun sa katabaho ko, ang tataas. So parang babahala sila mga kapatid. Pero yung mga bagay na yun kasi sa Diyos ko pinagtiwalaan natin bagay mga kapatid. Kasi nung time na yun, bago ako magpa-AP, na napuyat pa ako nun. Parang kinabukasan na yung AP. So napuyat ako nun. So tapos ano, tawag ito, kumain. Hindi ko alam kung kumain. Di ba kasi bawal kasi kumain yan eh. Di ba pag parang medical bawal kumain. Hindi ko alam kung kumain na ako. So parang, ano dun pa lang parang medyo ano na. So, pero sa Diyos ko, binabalik ang naman kung salamat. Kasi normal siya mga kapatid. Normal na binigay sa akin yung kalakasan mga kapatid sa araw-araw. Amen. At nais kong bigyan ng pamagal ko sa akin. Ito na pakinggan niyo na. Amen. Yan yung pangaral ni Irvan ng October 15, 1961. So, isang simpleng word mga kapatid, respect. Diba? Pero sa simpleng word na yan mga kapatid, napakaraming tao na nahihirapan mga kapatid. Amen. Naniniwala ba kayo doon? Kasi sa panahon natin ngayon mga kapatid, sobrang hirap kuhain yan mga kapatid. Diba? Sobrang, kumbaga, madalang mo makikita sa isang tao mga kapatid. Lalo na kapag hindi mananampalataya mga kapatid. Diba? Ang bagay na respect. Diba? So, sabi dito ni Brother Van, kinakailangan mong magkaroon ng takot mga kapatid. Diba? In order para magkaroon ka ng respect mga kapatid. Kasi hindi makikita sa iyo ang isang respeto kung hindi ka natatakot sa isang bagay mga kapatid. Amen? Kapag, for example, sa amo natin, diba? Kapag na-earn nila yung respect natin mga kapatid. Kasi nga, meron din tayo, kapag nandun yung authority nila mga kapatid. Nandun yung takot din natin mga kapatid. Kahit sa school mga kapatid, diba? Yung teacher, kinagalang yan mga kapatid. Diba? Natatakot ko si teacher, diba? Kasi, kinakailangan mo magkaroon ng respect mga kapatid. Amen. Ganun din pagdating sa ating Panginoon mga kapatid. Ganun din pagdating dito sa simbahan na kailangan natin yung respect mga kapatid. Isang bagay na simpleng word lang mga kapatid, pero napakahirap kuhain mga kapatid. Amen. At sabi nga ni Solomon dito mga kapatid, that the fear of God is the beginning of wisdom mga kapatid. Amen. Yun pala yung simula mga kapatid, wisdom. Kailangan magkaroon ng takot sa ating Panginoon. Diba? Marami sa
panahon natin ngayon mga kapatid, na dala-dala nila ang Biblia mga kapatid, yet hindi nila nirespeto mga kapatid ng kalooban ng ating Panginoon. Diba? Na nangangaral sila pero alam mo, hindi sila takot sa ating Panginoon. Diba? Kung ano yung gusto nilang gawin, yun lang mga kapatid. Diba? So, magpapakita na walang respeto sa ating Panginoon. Amen? Nakita mo na sincero na dala-dala yung Biblia niya mga kapatid. Diba? Pero walang takot sa ating Panginoon. So, isang mahirap na bagay mga kapatid na mawala sa atin yan mga kapatid. Diba? Kahit sa bawat sa mga kapatid, kinakailangan natin yan mga kapatid. Diba? Na magkaroon tayo ng respeto sa bawat isa mga kapatid. Di lang dahil sa estado niya mga kapatid. Diba? And kahit ang mundo nagsabi na dahil lang sa status niya, doon mo lang siya gagalangin mga kapatid. Kumbaga, doon mo lang siya itatrato ng tama. Hindi dapat ganun mga kapatid. Amen? Na kailangan pantay mga kapatid. Diba? Kahit ang ating Panginoon, tingin sa atin ang ating Panginoon mga kapatid, pantay-pantay. Diba? Walang mataas, wala. Diba? So, pantay-pantayan. So, kung makikita nyo dito mga kapatid, sa mga ibang simbahan, sa mga ibang religion, lalo na sa mga denomination, makikita nyo na kung ano lang yung gusto nila mga kapatid. May mga dala-dala nila yung Bible pero hindi nila sinusunod yung Biblia mga kapatid. Diba? May mga woman preacher mga kapatid. Nakasulat niya sa Bible mga kapatid. Pero anong ginagawa nila? Pinagpapatuloy pa rin nila. Diba? Kasi nga wala silang takot mga kapatid. Yun yung bagay na akala mo kasi porket nagsisimba ka mga kapatid. Yes, tama ang pagpunta sa simbahan mga kapatid. Diba? Pero nasan doon yung takot mo sa ating Panginoon mga kapatid. Diba? Kapag takot ka sa ating Panginoon, sinusunod mo yung kalooban niya mga kapatid. Diba? Dinidinig mo yung kalooban niya kasi nga takot ka. Diba? At meron kang respeto sa ating Panginoon mga kapatid. Diba? So imagine mga kapatid na yung mga tao na may dala-dala ng Biblia mga kapatid. Diba? Wala silang takot sa ating Panginoon. Diba? Ang demonyo nga nanginginig pa eh. Diba? Alam niya na iisa lang yung Diyos. Nanginginig pa. Diba? Sabi niya sa James 2:19 mga kapatid. Diba? Pero yung tao kung saan may dala-dala na ibang doktrina, hindi natatakot mga kapatid. At talagang sinishare pa ito sa ibang tao, di ba? So, katakot-takot yung ganun mga kapatid. Katakot-takot yung ganung bagay mga kapatid. So, dito sa Bible, makikita nyo yung mga character na kung saan hindi nila ginagalang mga kapatid, di ba? Kung makikita nyo sa story ni Noah mga kapatid, di ba? Wala silang takot mga kapatid. Wala, hindi nila na-respeto si Noah mga kapatid. Kung titignan nyo, na si Noah patuloy na nangangaral, di ba? Na sinabi ng ating Panginoon, magkakaroon ng tagulan mga kapatid. Diba? At babaha. Pero ang tao, tinatawanan lang si Noah mga kapatid. Makikita nyo na yung pagpapagal ni Noah mga kapatid. Diba? Ganun lang, sige tuloy lang. Pero walang takot yung tao. Diba? Ganun din si Moses mga kapatid. Titingnan nyo. Kahit sa umpisa pa lang, diba? Nung time na pinatay niya yung kapwa niya Egyptian mga kapatid. Diba? Sabi sa kanya ng Israel, papatayin mo din ba ako kagaya ng pagpatay mo sa Egyptian na yan? Diba? So, may mga ganong Kristiyano na kung saan, imbis na magpasalamat mga kapatid. Diba? Inaano nila, tinitik nila as bilang masama sa loob mga kapatid. Diba? Yun yung bagay na dapat nating maiwasan mga kapatid. Diba? So, at sabi dito ni Branham, Moses was vindicated by God. He was chosen by God mga kapatid. Amen. At makikita nyo mga kapatid, sino mang piliin ng ating Panginoon mga kapatid. Kahit man yan, bata or matanda, you need to respect mga kapatid. Diba? Kasi yan yung pinili ng ating Panginoon. Wala kang magagawa doon mga kapatid. Diba? Once na yan pinili ng ating Panginoon, kahit hindi maganda sa paningin mo yan, kahit hindi mo siya tanggap mga kapatid, wala kang magagawa dyan mga kapatid. Because siya ay vindicated mga kapatid. Diba? You need to show some respect mga kapatid. Sabi niya diba? At isang bagay na kailangan mong ingatan yung ganyang bagay mga kapatid na sa mga pinili ng ating Panginoon. Kasi vindicated yan mga kapatid. Pinahira yan mga kapatid.
Diba? At isang mahirap na bagay mga kapatid, na once nasaling mo ang Holy Spirit mga kapatid. Diba? Napakahirap mga kapatid, napakabigat na kasalanan yun mga kapatid. Amen? Kaya may pangaral si Barbara na unpardonable sin mga kapatid. Diba? Dahil yung tao na yun mga kapatid, na pinili ng ating Panginoon at yun ang sinasama ng ating Panginoon at nasaling mo siya. Diba? Mahirap mga kapatid. Diba? So kinakailangan mo magkaroon ng respect mga kapatid sa taong yun. Kinakailangan mong ipakita na may takot ka sa ating Panginoon mga kapatid. Diba? Blasphemy kasi yan mga kapatid. Kahit sa mananampalataya lang mga kapatid. Diba? Kinakailangan mong galangan din siya mga kapatid. Diba? Di lang sa kung anong meron siya mga kapatid. Diba? Kahit sa simpleng mananampalataya mga kapatid, na pag yan sinasamahan ng ating Panginoon, kailangan mong galangin mga kapatid. Diba? Kasi mahirap na bagay yan mga kapatid. Amen? Isang bagay na napakahirap mga kapatid kung yan ay magagawa natin. Amen? So, at kapag ang isang mangaral mga kapatid or pastor mga kapatid, once na nangaral siya, kinakailangan natin magpakita ng respeto mga kapatid. Amen? Marami kasi na kung ano-anong ginagawa mga kapatid pagdating ng pangaral. Diba? So, yun yung kinakailangan natin iwasan mga kapatid. Diba? Kapag alam mong utakot ka sa ating Panginoon, yung salita ng ating Panginoon na pinangaral ng mga ngaral, kailangan mo respetuhin mga kapatid. Amen? Hindi yung kung anong bagay yung pwede mong gawin dyan mga kapatid. Amen? Natuturo sa atin yan. So, kailangan natin igalang yun mga kapatid. Amen? So, nice kong basahin dito sa sa paragraph 29. Sabi niya, because that God is God, He deserves a respect. And we got to respect Him and give up ear to Him. And that's the bring respect. God has demanded that for Himself and for all His servant. Diba? Yun pala yung utos ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng respeto mga kapatid. Galang kahit sa kanyang servant. Diba? God demands respect for His servant and His servants, how we know that they are His servants? Because He's vindicated these servants by His word, mga kapatid. Amen? He takes these servants and makes them servants of God and proves that they are servants by making His word work through their servants. Then as you respect that servant, you respect God, mga kapatid. Diba? Kapag ginagalang mo pala mga kapatid, kapag may takot ka dun sa binigay din ng ating Panginoon, pero kung din tao sa ating Panginoon mga kapatid. Dahil alam mo na siya yung pinili ng ating Panginoon mga kapatid. Amen? Sabi niya, so when I respect you, and you respect me, and we respect each other, then we're respecting God mga kapatid. Diba? Kapag nagre-respetuhan tayo mga kapatid, kapag ginagalang natin yung isa't isa, nire-respeto natin ang ating Panginoon mga kapatid. Nagkakaroon tayo ng takot sa ating Panginoon mga kapatid. At kung makikita nyo mga kapatid sa panahon na yun, yung paggalang nila, di ba? Yung balita na namatay na yung kinikilala nilang Santo Papa mga kapatid, di ba? Makikita nyo yung tao na kung saan talagang nandun yung bibigyan nilang galang, di ba? Sa hope nila mga kapatid, di ba? How much more sa atin mga kapatid, di ba? Na alam natin yung tunay na mensahe mga kapatid, di ba? Alam natin na yung pinili ng ating Panginoon. Diba? Yun nga mataas yung tingin nila sa kanila. Diba? Parang pangalawa sa Diyos yung tingin nila sa Pope mga kapatid. Kasi makapangyarihan siya. Diba? Siya yung nag-rule sa buong Catholic. Diba? So talagang nagbibigay sila ng galang. Diba? Makikita nyo, kung titignan nyo, yung bawat pupunta sa Pope mga kapatid, kailangan lumuhod. Diba? Kaya hindi nakapasok dyan si Barbara ng mga kapatid.
Dahil kailangan mo siyang luhuran, mga kapatid. Diba? So, how much more sa atin, mga kapatid? Diba? Alam natin yung mensahe, mga kapatid. Alam natin yung salita ng ating Panginoon, diba? So, alam natin yung bagay na dapat tama, mga kapatid. Amen? Di natin basta binabaliwala yan, mga kapatid. Amen? So, sabi dito, but I want to bring another thing into your remembrance. If God sent the messenger and vindicated by the sign that he was the messenger sent from God, then it's up to them to obey this messenger. Exactly. They must obey the messenger and have respect to the messenger, mga kapatid. Makikita nyo dito, sabi dito, look at Joshua and Caleb. They stayed right by his side. Yes, sir. Whatever Moses was in, they was in it too. Whether Moses was right or wrong, mga kapatid. Nakikita nyo? Na kung paano nag-stay dito si Moses, mga kapatid, tsaka si Caleb. Kahit na si Moses, alam nila na may pagkakamali, di ba? Pero nandun yung paggalang nila kay Moses, mga kapatid. Kasi alam nila na pinili siya ng Diyos, mga kapatid. Diba? At kinakailangan mong respetuhin yung mga kapatid. Amen? Kinakailangan mong tanggapin yun, mga kapatid. Sabi niya dito, they stay right with him. Anyhow, see, because they know that was God's messenger, mga kapatid. Diba? Kahit alam mo yung pagkakamali ng pastor mo, mga kapatid, kahit alam mo yung pagkakamali ng nangangaral dito o ng kapatid mo, mga kapatid, kinakailangan mo respetuhin siya, mga kapatid. Diba? Kasi alam mong vindicated ng ating Panginoon yan, mga kapatid. Diba? Hindi ka kasi tumitingin doon, mga kapatid. Diba? Hindi ka tumitingin doon sa kasalanan ng tao, mga kapatid. Diba? Tumitingin ka doon sa kalwalhatian ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Kaya, diba, pag may mga tumatayo dito na hindi makita yung kamalian, mga kapatid, diba? Kundi yung presensya ng ating Panginoon, diba? Para magkaroon tayo ng pagpapala. Kasi kapag nakikita natin yung kamalian ng isang tao, mga kapatid, hanggang sa matapos yung pangaral, mga kapatid, hanggang sa matapos yung gawain, wala kang makakuha pagpapala, mga kapatid. Amen? Kasi nakatingin ka doon sa kamalian ng tao, mga kapatid. At sa susunod na linggo, mga kapatid, sa mga susunod na araw, mga kapatid, lagi mo nang titignan yung kamalian ng tao, mga kapatid. Amen? Kasi doon ka na nakapokus. Diba? Kumbaga, natrap ka na doon sa ano ni Satan. Diba? Imbis na makita mo yung pangaral, mga kapatid. Diba? Imbis na makita mo yung salita ng ating Panginoon, nakikita mo yung tao, mga kapatid. Diba? So, paano na natin masasamba yung ating Panginoon? Amen? So, isang bagay na dapat natin magawa, mga kapatid. Diba? Simpleng bagay pero kinakailangan natin gawin, mga kapatid. Diba? Kapag may nangangaral dito, mga kapatid, kahit sino pa yan, mga kapatid. Diba? Na kailangan natin sumangayon sa salita ng ating Panginoon. Diba? Dahil salita niya ito, mga kapatid. Diba nga, sabi ng ating Panginoon, gusto niya yung nagre-response ka sa salita niya, mga kapatid. Amen. Ano bang sabihin ba sa salita ng ating Panginoon, kailangan mong mag-response, mga kapatid. Amen? So, ayan, makikita nyo dito. At, basahin, nice kung gustong basahin dito sa Titus. Sa chapter 2, verse 7. Sabi niya dito, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. At sa iyong aral ay pakilala mo ang walang kamalian sa kausayan, mga kapatid. Amen? Sabi niya dito sa Titus, mga kapatid, sa mga napapakinggan mo, mga kapatid, ipakilala mo. Diba? Magpakilala kang ikaw ay isang uliran, mga kapatid, sa mabubuting gawa. Diba? So, ipakilala mo yung natutunan mo, mga kapatid, simbahan, mga kapatid. Amen? Ipakita mo yung kung ano yung natutunan mo, diba? At ipamuhay mo yun, mga kapatid. Na kapag meron ditong, meron na ipapangaral sa atin, meron na sasabi sa atin, mga kapatid, pakilala mo, mga kapatid, yung natutunan mo dito sa simbahan. Di lang dahil na basta pumunta ka lang ng church, mga kapatid. Diba? So, kailangan mo, pakita mo din, mga kapatid. Diba? So, dito sa message ng Prophet, di ba, mga kapatid? Sabi niya dito, ano ang ginagawa ng pastor mo, mga kapatid? Di ba? Sabi niya dito, ano ang bagay na nagagawa ng pastor mo, hindi mo kailangan tignan yun, mga kapatid. Di ba? Kasi alam mo yung tama, mga kapatid.
Amen? Alam mo yung salita ng ating Panginoon at hindi ka tumitingin dun sa tao, mga kapatid. Amen? Kapag kasi tumingin tayo sa tao, disod talaga tayo, mga kapatid. Amen? Marami kasing kamalian yung tao, mga kapatid. Hindi naman perfect, di ba? Ang isang tao, mga kapatid. Kahit sino pa yan. Amen? Darating at darating talaga sa point na may mga pagkakamali talaga, mga kapatid. Pero hindi mo kailangan tignan yon, mga kapatid. Amen? At kapag ang bagay na tinignan mo is yung kaluwalhatian ng ating Panginoon, yung salita ng ating Panginoon doon sa tao, mga kapatid. Tinignan mo yung ating Panginoon, yung pagkilos sa Kanya ng ating Panginoon, mga kapatid. Makapagpapatulog ka. Diba? Isang bagay na maganda, mga kapatid. Diba? Doon nga sa kwento, mga kapatid, kung alam niyo yung kwento, na yung isang babae gusto niya nang umalis sa church, mga kapatid. Diba? Kasi dami niya nakikita mali, natitisip na siya. Diba? Anong sabi sa kanya ng pastor? Diba? Kumuha ka ng isang basong tubig. Diba? At umikot ka sa buong church. Kailangan hindi natatapon yung tubig na yun. So ginawa ng babae na yun na umikot sa buong church at talagang nakapokus siya doon sa tubig. Diba? Walang tulo. Diba? So, natapos niya, sabi niya sa pastor, nagawa ko na at walang tumulo kahit konti. Diba? Ano sabi sa kanya ng pastor? Ganyan dapat. Diba? Mag-focus ka lang doon sa gawa ng ating Panginoon. Huwag kang mag-focus sa paligid mo para hindi ka matisod. Diba? Huwag kang mag-focus sa bagay na alam mong makaka-distract, mga kapatid. Mag-focus ka doon sa pagpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Kapag nakapag-focus ka, malaya ka makapagpuri, mga kapatid. Amen. Malaya ka makapagtaas ng kamay at malaya ka makapag-amen, mga kapatid. Amen. Kasi doon ka nakafocus mga kapatid. Doon sa salita ng ating Panginoon, di ba? Doon sa gawa niya. So, anong bagay na makapaghandlang, di ba? Alam mo, mga kapatid, kapag yung puso mo nandun sa ating Panginoon, di ba? Malaya mo siyang mapapurihan, mga kapatid. Amen. At dito, mga kapatid, makikita nyo na kung paano yung ginawa nila Miriam, mga kapatid, at ni Aaron kay Moses, mga kapatid, na kung saan nila binaliwalaan nila si Moses, mga kapatid. Diba? Alam natin yung story na si Miriam, mga kapatid, nagkaroon ng leprosy, mga kapatid. Diba? Yun yung consequence. And imagine, mga kapatid, na kapag binaliwala mo yung vindicated ng ating Panginoon, mga kapatid, saan meron niyang consequence. Meron niyang parusa, mga kapatid. Hindi yan basta-basta palalagpasin ng ating Panginoon, mga kapatid. At kapag ang isang mananampalataya, mga kapatid, kapag yan saktan mo o anumang bagay na ginawa mo, mga kapatid, hindi yan gaganti sa'yo, mga kapatid. Diba? Kapag yan dumalangin sa ating Panginoon, ilingin ng ating Panginoon yan, mga kapatid. At yan ay pakikinggan. Diba? So, yun dapat natin pinagkakaingatan, mga kapatid. Diba? Yung, alam mo yung tao na yun na sincere, mga kapatid, at sinasamahan natin Panginoon, diba? Na kailangan natin mag-ingat doon, mga kapatid. Kahit man sino, mga kapatid. Diba? Kasi alam mo, sinasamahan siya ng ating Panginoon. Diba? So, kailangan magkaroon ng pagtrato ng tao, mga kapatid. Amen? At kung makikita nyo dito sa ginawa ni Miriam, mga kapatid, ni Aaron, makita nyo yung consequence na nangyari sa kanila, mga kapatid. Diba? Tutusin nga, pinanalangin pa sila ni Moses, mga kapatid. Diba? Ganun pa ng habag. Ganun ang mga ngaral, mga kapatid. Diba? Ganun yung mga lingkod ng ating Panginoon, mga kapatid. Na hindi sila ganun natutuwa, mga kapatid. Na kapag dumating sa point na nalangin sila na ikaw na ang bahal, Lord. Tapos nakita nila na yung resulta, nahihirapan ka, mga kapatid. Naawa pa sila, mga kapatid. Diba? Yung mga ministro ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Nakita mo yung care nila, mga kapatid. Diba? Sa kanilang mga tupa, mga kapatid. Amen? Sabi dito ni Abraham, you can't disrespect God. You've got to respect God. If you don't believe, it's just keep away from it. Or either do that, or come reverent and respect it. Don't make fun of people in the spirit, mga kapatid. Sabi niya dito, don't talk about people that's worshiping in the spirit of God. Let them alone, mga kapatid. Diba?
Huwag mong pagkakawanan, mga kapatid. Huwag mong gagawing biro, mga kapatid. Ang alam mong, yung tao na yun na naglilingkod ng sincero sa ating Panginoon, mga kapatid. Lumayo ka na lang pag ganyan, mga kapatid. Diba? Isang mahirap na bagay, mga kapatid. Amen? So, basahin natin dito sa Romans 13. Sabi niya dito sa Romans 13, basahin natin sa verse 1. Sabi niya, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga, ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos, sumasalangsang, at ang mga nagsisipansalangsang ay nagsitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. So makikita niyo mga kapatid na kung sino mang sumasalangsang sa utos ng Panginoon, mga kapatid, diba? Mayroong parusa. Sabi niya dito sa verse 3, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama, at ibig mong bagang mawala ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya, mga kapatid. Amen? Sabi niya dito, sapagkat siya'y ministro ng Diyos, sa ikagagaling mo, datapwat kung ginagawa mo ang masama ay matakot ka, mga kapatid. Diba? Kung ginagawa mo pala yung masama, mga kapatid, matakot ka. Sabi ng ating Panginoon. Sabi niya, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagalit sa gumagawa ng masama, mga kapatid. Nakikita niyo yung pagpagal ng Panginoon ng ating mahal na pastor, mga kapatid. Diba? Kinakailangan mong galangin, mga kapatid. Kilalanin siya, mga kapatid. Diba? Sino mong ministro, mga kapatid, kinakailangan mong kilalanin. Sapagkat sabi niya dito, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, mga kapatid. Yung salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Hindi walang kabuluhan, mga kapatid. Sabi niya, tagapaghiganti, mga kapatid. Sabi niya dito, sa verse 5, kaya nga dapat na kayo'y pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagbayad naman kayo ng buwis, sapagkat sila'y may mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos na nagsisipamahalang walang patid sa bagay na ito. Ibigay nyo sa lahat ang kanilang nararapat buwis na dapat buwisan, ambag na dapat ambagan, takot na dapat katakutan, puri at dapat papurihan. Nakita nyo, utos ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Ilang kagalang-galang, mga kapatid. Kumbaga, kailangan natin magbigay ng takot, mga kapatid. Diba? Sabi niya dito, kailangan natin magbigay ng buwis na dapat buwisan, mga kapatid. Diba? Yun yung utos ng ating Panginoon, mga kapatid. Sa pinahiran niya, mga kapatid. Sa pinili niya, mga kapatid. Diba? Dito sa Hebrews 13:7. Sa Hebrews 13:7, sabi niya, alalahanin nyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siya nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos. Sabi niya, at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay sa inyong inyong tularan ang kanilang pananampalataya, mga kapatid. Makita nyo, alalahanin, mga kapatid, at tularan yung kanilang pananampalataya, mga kapatid. May nakikita nyo kung paano mag-care sa atin ng ating mahal na pastor, yung mga ngaral, mga kapatid. At nakikita natin yung pananampalataya nila, mga kapatid. Yung pagsunod nila sa ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Sabi niya, tularan yung kanilang pananampalataya, mga kapatid. So, yun yung nagiging huwaran natin, mga kapatid. Diba? Sila kasi yung leader, mga kapatid, na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Diba? So, kapag alam mong ikaw leader, makikita na ikaw yung magiging dapat na huwaran nila, mga kapatid. Diba? Ikaw yung magiging ikaw yung titignan nila, mga kapatid. Diba? So, kinakailangan yung pananampalataya ng leader, mga kapatid, is tama, mga kapatid. Diba? Kasi susunod sa'yo yung tupang, mga kapatid. Diba? Susunod sa'yo yung miyembro
mga kapatid. Ito nakikita nyo na yung utos ng ating Panginoon, nandyan yan mga kapatid. At hindi na babali yan mga kapatid. Diba? Walang sinumang tao makapagpabali yan mga kapatid. Amen? Kapag yan ang sinalita ng ating Panginoon, yan tapos na. Diba? Ang kinakailangan mo, sundin. Diba mga kapatid? Kasi kung makikita nyo yung consequence na nangyari kay Miriam mga kapatid. Diba? Maging dun sa kay Jezebel mga kapatid. Diba? Nakita nyo yung hindi paggalang ni Jezebel kay Elijah mga kapatid. Diba? Titignan nyo. As nung saan dito. Na kung paano ano naging consequence ni Jezebel mga kapatid. Dahil hindi niya inalang si Elijah mga kapatid. Pagka binastos niya. Diba? And sabi dito ni prophet na si Elijah noong panahon na yun, siya yung pastor ni Jezebel mga kapatid. Sa tutusin. Diba? Pero sabi dito, Jezebel in the days of Elijah, how she disrespect Elijah, Elijah was actually her pastor. She wouldn't receive that goodness. She was an atheist or infidel or idol worshiper, and she had her own pagan priest. But yet, Elijah was her pastor, mga kapatid. Makikita nyo na si Jezebel, di ba? Meron siyang sariling religion, mga kapatid. Pero sabi ni prophet, si Elijah yung kanyang pastor, mga kapatid. Time na yun. Di ba? God sent him there to be pastor. He was a pastor, whether, sabi niya, if he did call her out and tell her all her of her sin, yet he was pastor, sabi niya, she wouldn't receive it at all and she disrespected. She hated him. Sure, she did, and what happened to her, mga kapatid? Diba? Nakita nyo? Ano nangyari kay Elijah, mga kapatid? Titignan nyo. Kinain siya ng aso. Diba? Sabi niya, God let the dogs eat her in the street. That's right, because what? She disrespected the message that Elijah was preaching, mga kapatid. Diba? Nakita nyo, binaliwala ni Jezebel, mga kapatid. Ay, meron laging consequence, mga kapatid. Diba, laging may consequence yan pagdating sa salita ng ating Panginoon na kung saan binabaliwala mo lang, mga kapatid. Sabi niya dito, God demands respect, mga kapatid, diba? Sabi niya, you ever get anything from God, you're going to respect God, and you must to do it from your heart. The bottom of your heart, you must do it, mga kapatid. Amen? Mula sa puso, mga kapatid, yung pagrespeto dun sa salita ng ating Panginoon at dun sa vindicated ng ating Panginoon, mga kapatid. Mga ngaral, mga kapatid. Diba? Nakikita nyo yung sa story ni Brother Branham, mga kapatid, na merong babae kung saan inaano niya yung pangalan ni Brother Branham, mga kapatid. Diba? Nasabi niya, sharean mo na lang yung alaga mo, diba? Pagka tinatawag na siya ni Brother Branham, pero ayaw ng babae, diba? So parang after 1 week, umatay yung babae, mga kapatid, na sobrang nahirapan siya, diba? Kasi wala ginawa mong katawanan yung salita ng ating Panginoon, diba? Isang mahirap na bagay na gawin yan, mga kapatid, diba? Na gawin mong katatawanan yung salita ng ating Panginoon. Sabi dito ng Brother Branham, no matter who you are, Christian or not Christian, you got still bring respect to God and respect what He's doing or suffer the consequence. It's either receive it or go into judgment. Either one to diba? So ikaw ba ay Kristiyano or hindi Kristiyano, mga kapatid, kinakailangan mong respetuhin or magkaroon ka ng takot sa ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Kasi kung hindi ka magkaroon ng consequence, harapin mo yan sa judgment, mga kapatid. Diba? Walang bagay na nakakataas, mga kapatid, pagdating sa ating Panginoon. Diba? So, makikita nyo yung ginawa ni Elijah sa pagpapahirap, mga kapatid. Sabi niya, he closed the heavens and it won't rain, mga kapatid. Diba? Yung ginawa ni Elijah, na hindi niya na pinaulan. Sabi niya dito, making all these people suffer and you say that that's the will of God. It was the will of God, mga kapatid. Diba? Kasi sinasamahan ng Diyos si Elijah, mga kapatid. Na kung anumang sabihin ni Elijah nangyayari, mga kapatid. Diba? Ganun din sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Diba?
show some respect mga kapatid, di ba? So, kaya nung panahon ni Brother Branham mga kapatid, walang nagtangkang kumalaban sa kanya. Di ba? Kasi nakikita nila na sinasamahan ng Diyos si Brother Branham. Di ba? Nakita nyo? Na walang taong talagang tumayo dun sa harapan ni Brother Branham para magloko mga kapatid. Di ba? Kasi alam nila na totoo yung Diyos sa kanya mga kapatid. Di ba? Meron lang dun na nagpasa ng prayer card, tapos kumbaga hindi naman pala totoo na may sakit siya mga kapatid. Di ba? Ano nangyari sa kanya? Umiyak siya, di ba? Sabi niya, patawarin mo Brother Branham. Di ba? Sabi ni Brother Branham, hindi ako yung nasaling mo, kundi yung Espiritu Santo. Di ba? Ang nangyari sa kanya, yung nandun sa prayer card niya, na sakit, yun yung nangyari sa kanya, mga kapatid. Di ba? Katakot-takot, mga kapatid. Di ba? So kapag yung bagay na yun parang binabaliwala lang, di ba? May consequence palagi, mga kapatid. Di ba? So kailangan magkaroon ng respect, mga kapatid, pagdating sa pangangaral. Na minsan kapag may nangangaral dito, wala ka na dapat ibang gawin, mga kapatid. Di ba? Hindi makapag-focus ka dyan sa salita ng ating Panginoon. Hindi mo na kailangan kung ano nang gawin mo dyan, maglaro ng bata or what, mga kapatid. Diba? Kinakailangan mag-focus ka sa salita ng ating Panginoon sa pinapangaral ng mga ngaral, mga kapatid. Amen? Kasi doon pa lang nagkakaroon ka na ng respect pagdating sa ating Panginoon, mga kapatid. Kasi pag wala kang takot sa ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Kasi kung ano lang ginagawa mo Kapag atin ka sa church, tapos pagdating ng preaching na, dyan na kung ano nang kinakalikot mo, maglalaro pa ng bata, diba? So ayun ang ating Panginoon yun, mga kapatid. Diba? Laging meron yung consequence, mga kapatid. Amen? At kung makikita nyo dito, na yung mga tao naman na kung saan nagbigay sila ng respeto, mga kapatid. Amen? Pagdating sa ating Panginoon. Diba? Si Mary Magdalene, mga kapatid. Makikita nyo kung paano siya nagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Mali yung approach niya, mga kapatid. Titignan nyo. Mali yung mga kapatid. Kasi madumi siya Diba? Pero nagkaroon siya ng humble. Diba? Nagkaroon siya ng pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Pero pinatawad siya, mga kapatid. Diba? Yung nag-invite sa kanya, actually, hindi nga na-invite si Jesus Christ, diba? Diba? Yun pa yung mali, mga kapatid. Pero si Mary Magdalene, makita nyo kung paano siya nagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Pinagpala siya at pinatawad ang kanyang kasalanan, mga kapatid. Diba? Kasi naniniwala siya at natakot siya sa ating Panginoon. Ganun din kay Brother Branham, mga kapatid, diba? Na, sabi nga, yung kwento nga dito, diba, mga kapatid, na Sister Rita Wright, mga kapatid. Diba? Kita nyo? Na lahat ng sinasabi ni Brother Branham, lahat ng promise niya, lahat ng pangalan niya, pinaniniwalaan, mga kapatid. At nalugod sa kanya yung Espiritu Santo, mga kapatid. Diba? Nakita nyo yung blessing, mga kapatid. Diba? Magkakaroon ka ng pabor sa paningin ng ating Panginoon, mga kapatid. Kapag ginawa mo yung tama na yun, mga kapatid. Diba? At makikita nyo yung dito sa story ng Bible, yung centurion, mga kapatid. Diba? Makita nyo yung paggalang niya, mga kapatid. Diba? Na mayroon siyang yung servant niya, mga kapatid, may sakit. Diba? At gusto ng ating Panginoon na pumunta siya doon at pagalingin, mga kapatid. Pero ano sabi ng centurion? Hindi siya worthy. Diba? Nakita niyo yung pagpapakumbaba niya sa harapan ng ating Panginoon. Magkas sinabi niya, sabihin mo lang at gagaling na yung servant ko. Diba? Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Wala akong nakitang ganyan pananampalataya sa Israel. Diba? Nakita niyo yung pananampalataya, mga kapatid. Merong kaakibat ng pananampalataya, mga kapatid. Kapag may takot ka sa ating Panginoon, nandun yung pananampalataya din, mga kapatid. Diba? At sabi nga ni Solomon, diba? Beginning of wisdom. Diba? Yun yung kailangan natin, mga kapatid. Amen? At sa paghingi natin sa ating Panginoon sa gabing ito, kinakailangan natin magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Hindi tayo basta-basta hihingi lang, mga kapatid. Diba? May right way, mga kapatid. Diba? May tamang pag-approach pagdating sa ating Panginoon, mga kapatid. Kapag hindi ka nagpakumbaba sa ating Panginoon, diba? Parang humingi ka lang na, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Diba? Saan yung respect doon, mga kapatid? Diba? Sa tingin mo, titingin ka ng ating Panginoon, hindi. Diba? Kinakailangan mo siyang luwalhatiin, mga kapatid. Diba? Kinakailangan mo siyang i-adore. Diba? Yun nga yung
una, diba, sa word na acts, sa tamang pananalangin. Diba? Kaya kailangan mo pasalamatan siya, mga kapatid. Amen? At basahin natin dito. Sabi dito ni Brother Branham, if you can't respect the man, respect the office he holds in God, mga kapatid. Diba? Kung hindi mo kaya respetuhin yung tao, respetuhin mo yung binigay sa kanya ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, that's exactly right. See, respect him. If a minister comes up, your pastor, always respect him. Sabi niya, I have heard congregation talk about their pastor, just talk about him, run him down, ridiculously. Pinagtatawanan daw siya. How is that pastor ever going to do anything for you, mga kapatid? Sabi niya, he can do it. Sabi niya, I don't say this church, but I mean churches I have seen that if you got to love your pastor, sabi niya, you got to know that he is a man, he is a human being, mga kapatid. Diba? Isa lang naman siyang tao at hindi siya perfect, mga kapatid. So hindi mo kailangan pagtawanan yung pastor mo o pag-usapan man yung kamalian niya, mga kapatid. Diba? Sabi niya, you got to love your pastor, mga kapatid. Diba? But yet God has made him in his pastor, mga kapatid. Ano bang kamalian niya? Sabi niya, God has made him his pastor, mga kapatid. Sabi niya, the Holy Ghost has made him overseer. Sabi niya, then you got to respect him in that manner. And no matter what the pastor has done, mga kapatid, ano bang nagagawa ng pastor, if you respect him in your heart as God's servants, God will respect you for doing it. Ganun din pala yung ating Panginoon. Diba? Kapag kinikilala mo yung pinili niya, mga kapatid, diba? Nandun yung respect sa'yo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kikilalanin ka rin yan. Diba? Basahin din na dito sa 1 Peter, mga kapatid. Sa 17, sabi niya, igalang nyo ang lahat ng mga tao, ibigin nyo ang pagkakapatiran, mga takot kayo sa Diyos, igalang nyo ang hari. Diba? Igalang daw natin ang lahat ng tao, mga kapatid, at ibigin nyo ang pagkakapatiran, mga kapatid. Amen? So, yun yung utos ng ating Panginoon, mga kapatid. At dito sa 1 Thessalonians, so, hindi kong babasahin, mga kapatid. Sa chapter 5, sa verse 12, sabi niya dito, datapwat, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang mga nagpapagad sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo, mga kapatid. Amen? Kilalanin natin, mga kapatid, at yung mga nagpapagad, sabi niya, at inyong lubos na pagkamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen. Lubos natin pagkamahalin, mga kapatid. Diba? Yung mga tumatayo dito, ibigin natin, mga kapatid. Diba? Sabi niya, lubos natin pagkamahalin. At sabi niya dito, dahil sa inyong mga gawa, magkaroon tayo ng kapayapaan, mga kapatid. Magkakaroon tayo ng peace, mga kapatid. Kapag nasusunod natin yung utos ng ating Panginoon, mga kapatid, at naginagalan natin yung mga tumatayo sa atin, mga kapatid, ang siya nangangalaga sa atin, mga kapatid. Nakita nyo yung pagpapagal, mga kapatid, ng mga ministro, mga kapatid. Nakita nyo yung pagpapagal ng mga nangangaral dito, mga kapatid. Di ba? Yung mga nangangaral natin na kung saan, napupuyat pa yan, mga kapatid. Di ba? Para lang merong may share sa inyo na salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Nakita nyo yung mahal, ang ginagawa ng ating mahal na pastor, mga kapatid. Hindi dahil sa tinataas ko siya, mga kapatid, kundi yung Diyos ang siyang mataas, mga kapatid. Sapagkat yung pananampalataya niya tama, mga kapatid. At yun yung natutunan natin, mga kapatid, sa loob ng simbahan. Amen? So, sa labing ito, mga kapatid, sa pagdulog natin sa ating Panginoon, naway kilala natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Merong tamang pag-approach sa Kanya, mga kapatid. Diba? Para makuha natin yung
loob ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba sabi, humble yourself before God, mga kapatid. Diba? So, sa gabing ito, ang nanyan ko bawat sana tayo tumayo. Hindi natin ang worship. I worship Almighty God. There is none like you. I worship and I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do, and I give you praise. For you are my righteousness. I will worship you, Almighty God. There is none like you. At binibigyan kayo pa sa ating kapatid, Brother David. At salamat sa ating Panginoon sa gabi ito, sa ating salita na pinagpalang bawat isa sa atin. Karoon ulit tayo ng kaliwanagan sa kanyang mensahe na respect, mga kapatid. So natandaan po natin, mga kapatid, respect. Sabi na natin mahal na propeta, if you cannot respect the man, respect the office of the man. Diba? Kasi ang Diyos gumagamit ng tao, although ang tao ay maraming pagkukulang. Pero narinig natin, sabi ng ating mahal na propeta si Moses, mga kapatid, hindi iniwanan ni Joshua at ni Caleb mali o tamang kanyang ginawa. Right or wrong, ginawa nila Joshua at ni Caleb ay sinamahan nila si Moises. Si Moses, mga kapatid, siya pinili ng Diyos, alam natin yan, na magpapalabas sa bayan ng Israel. Pero kapag tinignan natin yung mga mali ni Moses, marami. No? Pero ang Diyos, hindi tinignan yung mga kamalian, kundi tinignan niya yung pagsunod. Yun ang importante, kahit na napakasensero mo, sabi ng mahal na propeta, kapag hindi ka naman nasunod, so wala rin. Maraming nag-stay sa church, sabi niya, kahit tumira ka pa sa church, sabi ni Prophet, kung hindi ka, kung wala kang seed, hindi ka rin makakasama sa pag-agaw. Malinaw yan. No? Kahit maging sincero ka pa, tandaan natin, mga kapatid, sa huling mga araw, merong mga pinahiran ng Panginoon. Pare-parehas yan, pinahiran ng Panginoon, pero depende sa bahid. Tandaan natin na Hebrews chapter 6, parehas yan na pinaulanan ng Diyos ng ulan. Katulad ni Balaam at ni Moses nung lumabas sila sa istorya sa Bible, alam ni Balaam kung paano tawagin ang ating Panginoon. Tama ba? Alam niya yung tamang pagtawag sa Panginoon. At ang Diyos ay tumugon sa kanya. Ay pag-usap eh. Nung tinawag niya yung Diyos, tumugon yung Diyos. Tama, di ba? Sumagot. Alam niya kung paano tawagin ang Panginoon, pero mali yung kanyang way. Ang kanyang ginawa. So, nakita natin yan. At si Moses, mga kapatid, kahit ganun siya na may mga pagkakamali na sinabi niya, magsalita ka lamang sa bato. Pero ang ginawa niya ay sa galit. Pinalo niya. Kaya ang mga lingkod ng Panginoon, sabi ng Bible, touch not mine anointed. Kapag pinahiran niya ng Espiritu Santo, ay huwag mong palalagpasin ang respeto dyan. Ibigay mong respect. Kasi katulad yun ng kwento kanina na yung babae na yun, kung nabasa niyo yan, mga kapatid, may isang babae dyan sa Message Prophet sa kanyang meeting.
na naka-spaghetti lang. Yung damit ng babae na ano, na kita na yung dito. Sabi ni Barbara, ma'am, sabi niya, gamitin mo itong coat ko. Kasi nandito tayo sa meeting. Nagalit yung babae, sabi niya, kahit yung baka ko, hindi ko pa sisimbahin dyan sa simbahan mo. At lumayas yung babae. Ilang araw lang, nandun sa hospital, mamatay na. At nasabi niya, luluwa na yung matay. Sa hirap. Tawagin mo si Reverend Branham, sabi niya. Sabi ni Reverend Branham, wala nang magagawa kasi hindi naman ako yung napusong mo eh. Hindi naman ikaw, wala naman akong laban sa'yo. Pero yung Espiritu Santo kasi yun ang doon kami laban, doon kami kaso. Ano, matay. So maraming ganyan mga kapatid, no? Na lumalaban sa pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon kay Pablo nung time na yun, kay Saulo pa kanyang pangalan, ano sabi sa kanya? It's hard for you to kick against the prick. Kasi ang binubundol na ni Saulo ay ang Panginoon na, ang alam ni Saulo ay tamang pa ang kanyang ginagawa. Kahit nga si Ananias takot. No, wala na siyang respect eh. Alam niya kasi tama siya eh. Alam niya yun yung God's provided way, pero ang alam ng Panginoon hindi yun. Kaya sabi ng Panginoon kay Ananias, hindi, diyan ka nagkakamali. Kasi nga, ang ibang nakikita ng Diyos sa nakikita ng tao. Sabi kasi ni Ananias, mapatay ang Panginoon ng mga Kristiyano. Pero sabi niya, hindi, yan ang aking sisidla na gagamitin para sa mga hintil. So nakita nyo? Pero nung makita ni Pablo na mali pala siya, nakita niya face to face ang Panginoon. Di ba? Kilala niya yung Panginoon eh. Nakita niya, sabi ng prophet, nakita niya. Sabi niya, Lord, sino ka? Sabi ng Panginoon, ako ang iyong pinag-uusig. So nakita niya, nalaman niya na kaagad na Panginoon pala yung pinag-uusig niya at natutunan niya mga kapatid na yung dati niya kinakalaban, na wala siyang respeto noon. Yung pala dapat sambahin ng tunay. Kaya nakita niyo mga kapatid, after that experience ni San Pablo, sabi ni prophet, naging matapang siya. Lahat ng sinagoga pinapasok niya. Kahit ang pasensya, batuin siya, hindi siya tumitigil. Kasi nakita niya yung kapangyarihan ng Panginoon. At nirespeto niya, hindi lamang yung Panginoon, pati yung mga ginamit ng Panginoon na mas nauna sa kanya. Kung babasahin niyo Acts chapter 13, sila Pablo babalik sa Jerusalem para mag-report ng mga kanilang napuntahang mga lugar para magbahagi ng Ebanghelyo. May respect sila doon sa Jerusalem na nagpapasto si James at kasama si San Pablo. Pero pag ngayon wala nang respetong nangyayari. May pastor pero binabaliwala yan. Nadaan lang, aalis. Di man lang magsasabi na ito ang nangyari doon sa pinuntahan namin. Wala nang gano'n. Wala nang gano'n na isang mensahe mga kapatid na wala na yung ganyang respect. Ang pattern natin ay nasa Bible. At sinabi yan dyan sa Bible sa Acts chapter 13 na kapag katapos silang mag-mission, babalik sila sa Jerusalem at magre-report. At ipapanalangin sila ng mga elders no sa church sa Jerusalem at lalabas na naman sila. Amen. Yan ang pattern ng Bible mga kapatid. At yan din ang pattern ng mensahe sa huling kapanahunan. Respect. At sabi ng mahal na propeta, ang lingkod ng Panginoon, they are worthy of double honor. Kaya nakita natin sa binasa natin mga kapatid sa Hebrews chapter 13, sila'y nagpapagal para sa ating mga kaluluwa. Sila'y nagpupuyat para sa ating mga kaluluwa. Tama ba? Na parang sila ang magsusulit kaysa sa atin. Gano'n sila katyaga. Bakit ka mo? Sabi ni San Pablo kay Timothy sa sulat niya sa kay Timothy, sabi niya, para ang mga nakikinig sa iyo ay matuto at maniwala sa iyo para hindi sila mapahamak. Hindi mo maipahamak ang iyong kaluluwa na ikaw na nagtuturo, pati yung tinuturuan mo, hindi mapahamak ang kanilang kaluluwa. Kaya respect yan mga kapatid. If you cannot respect the man, respect the office of the man. Kasi ang tao mga kapatid, kahit si Barbanam, may mga pagkakamali.
One time nasabi nga ni ng ating mahal na pastor hindi ko lang matanda ng mga nakaraan na sa paglilingkod paglilingkod lang talaga. Pero may time na nag-uutos ang Panginoon ng Espiritu Santo. Nakakatulad kay Brother Branham, na-share ko na sa inyo ito, na sabi niya, ikaw ay pumunta sa lugar na ito at mag-spend siya ng hindi ko matanda kung 1 month yata or ilang days para mag-hunting trip. Nakwento ko na sa inyo, di ba? Mag-hunting trip lang siya, wala siyang gagawin, hindi siya pupunta sa meeting. Kasi iniintay na siya nung mga nasa South Africa para mag-perform ng divine healing. Pero sabi ng Holy Spirit sa kanya, wag kang pumunta. Pumunta ka sa ganitong tao, sa ganitong lugar, mag-hunting trip ka lang. Wala siyang gagawin, hindi siya magpe-pray na may mga sakit, hindi siya magpe-preach. At sinabi niya kay Brother Bosworth, sinabi ng Holy Spirit sa akin na pupunta ako sa tao at doon na ako mag-hunting trip. Sabi ng Holy Spirit sa akin, mag-spend ako ng days para mag-hunting trip. At kapag nag-hunting trip, mga kapatid, si Barbana, hindi yan yung nag-hunting trip na buwabaril lang at nag-fishing lang. Hindi. Pag nagpasa kayo ng mensahe ni Brother Branham, sabi niya, ang hunting trip niya is para makipag-communion sa Panginoon. Makipag-usap, mag-pray. Yun lang gagawin niya doon. Pero anong nangyari? Dahil sa itinerary niya, sinunod niya yung itinerary ng evangelistic ministry. Anong nangyari pagkatapos, di ba? Pagbalik niya sa US, nagkaroon siya ng sakit. Napuntik niya ikamatay for 8 months. Hindi siya nag-preach. At halos lumuha ng kanyang mata. Sakit. Di ba? Kaya kapag inutos ng Panginoon na magpahinga ka muna sa lingkod ng Panginoon, wala kang magagawa. Minsan may makakarinig ka pa niyan eh. Ay, si ganito, tumunta sa ganyan para magpahinga. Ang capacity ng katawan ng tao, di ba? Meron ding limitation yan. May time na pwede siyang magpahinga kasi hindi lahat ng araw ay nagpipreach ang ating malingkod ng Panginoon. Kapitbahay nga namin pastor dito eh. Sa Antipolo siya nagpipreach. Nagpapastor, dito siya nakatira. Sa isang buwan, isang beses lang siya mag-preach. Kasi pahinga naman niya yung ibang araw. Ganun. Pero si Brother Branham, iba. Pero minsan may time na pinapagpahinga siya ng Holy Spirit. At kailangan niya sundin. Kasi pagkatapos na hindi niya sundin, hindi niya gawin, nagkakaroon ng problema. Tama ba mga kapatid? At natin tinitingnan yun. Kasi kapag tinignan nyo yung history ito nga, sa ating mga pastor, hindi natin hindi ko itinataas mga kapatid. Nakita ko since bata ko eh. Dahil alam nyo, dito ako pinanganak. Isa may makakarinig ko, si pastor nag-Jollibee. Nag-Jollibee na ba? Lang karapatan yung pastor nag-Jollibee. Isa nakakarinig pa ako na si pastor nag-Starbucks. Bakit? Hindi ba, wala bang karapatan mag-Starbucks yung pastor mo? Dati hindi yan nag-Starbucks, nagtipid yan. Tandaan niyo mga kapatid, ang nagtatanim ng mabuting bagay, darating ang panahon, naaani ka talaga dyan. At ngayon ang pag-aani na niya. Amen. Pag nakita, nung naabutan niyo yung buhay namin dito, sasabihin niyo, totoo bang simbahan yan? Ngayon nakakain tayo ng ganito, di ba? Ng literal, yung pagkain pagkatapos. Yung kape lang, wala nang pagkain, kape pa lang. Tama ba? Nakapag-kape lahat ba? Pero nang araw hindi kami ganyan. Akit si pastor. Sa taas ng service. Pagbaba niya, wala na yung mga kapatiran. Saan nakakuha ng pangkape? Wala yung pangkape. Pero yung mga member, nung nakita niya, meron naman kahit pa paano, meron naman sa buhay. Pero nga revelation nga ang kailangan eh. Yes, amen. At sa time na yun, sabi ko, pambira naman to, nagko-comment pa, nakita lang nag-KFC si pastor. Eh ngayon, hindi niyo na makikita mag-KFC, bakit? Bawal na eh. Kung makita niyo lang yung panahon namin dito na talagang
kahit yung motor ng tubig, pupunta pa doon sa sanlaan para lang sa pangailangan namin. Ako, pag binabalikan namin yun, wala ganun talaga. Pero ngayon hindi na. Bakit? Umaani ka na doon sa itinanim mo. Kahit kayo mga kapatid, nung wala pa kayo, nagtatanim ka pa lang nun eh. Pero darating yung time dahil sa biyaya ng Panginoon. Haanihin mo na yung tinanim mo noon. Kung mabuti man yan, di ba? Or masama man yan, haani ka talaga. Kung ano yung tinanim, yun din ang haanihin mo. Kaya sabi ko, may mga pastor na ganyan. Sinasabi nila ganyan, naririnig ko. Sabi ko, Bira, hindi man lang, parang hindi nagbabasa ng Bible eh. Si Moses at si Joshua at si Caleb, mga kapatid, bago matamasa o magkaroon ng promise land, mga kapatid, sa flowing with milk and honey, anong nangyari muna? Di ba panigera? Panay panghihirap. Pero nung pinaghati-hati na yung lupain, mga kapatid, sa 12 tribes, di ba naging masagana naman sila eh. Naging okay ng lahat. Ganun yun. Kaya sabi ko, pag nakakabalite ako ng ganyan, sabi, hindi ko naiintindihan kung nagbasa talaga ng mensahe, lalo nitong respect, mga kapatid. Likely lang naman din to eh, mensahe na yan. Pero kung titingnan nyo sa ibang mensahe pa ni Prophet, maintindihan nyo lalo kung ano ibig sabihin ng respect. Sabi nga ni Prophet, kahit na yan, ang ministro na yan, ay pamali-mali or medyo may parang kinakasiyan ng masamang espiritu. Pero pagsalita ng Panginoon na kanya sinasabi, makinig ka pa rin. Di ba? Katulad ng Pharisee, sabi ng Panginoon, pakinggan niyo ang kanilang sinasabi. Pero huwag niyong gagawin ang kanilang ginagawa. Nakita niyo? Kasi ang kaaway, mga kapatid, katulad sa Garden of Eden, tree of good. Di ba? And punong kahoy ng mabuti at masama. May mabuti pa rin dyan. May makukuha ka pa rin mabuti. So, yun ang kailangan natin, mga kapatid. Sabi niya, obey them that rule over you and submit yourselves. Kasi sila ang nagpapagal para sa ating kaluluwa. So, sa gabi ito, wala tayong prayer request na binasa at patuloy niyo kaming isama sa panalangin. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon muli sa kagalingan na pinagkaloob sa nakaraang araw sa akin. So, sa gabi ito, patuloy nyo rin kaming isama sa panalangin na ang Diyos ang patuloy na mag-ingat sa aking pamilya. At ganyan din kayo, mga kapatid, na lagi na namin kayo kasama sa panalangin sa gabi-gabi nating panalangin sa dakong ito. So, wala tayong prayer request, mga kapatid, dahil dulog sa ating Diyos sa tayo ng panalangin.
mag-umpisa na tayo ngayon. Waitin natin ang comments like this. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. I love you, Lord. Hallelujah. Oh, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, O Lord God, kami nagpapasalamat sa gabi ito sa iyong mensahe sa amin. Nawa kami muling magkamit ng pagpapala sa iyo. At Lord, ang dalangin namin ay lalo kami na matakot, O Lord Jesus, sa iyong pangalan. Lord, alam namin ang iyong makapangyarihang pangalan ay kailangan sambahin at papurihan sa lahat ng bagay. Lord, magkaroon kami ng respect, O God, sa mga lingkod mo, Lord Jesus. Dahil alam namin, O God, sila'y ginagamit mo, Lord, upang mapangalagaan ang aming mga kaluluwa, mapunta o patungo, O God, sa ikasasakdal ng bawat isa sa amin. Lord, ang bawat isa sa amin at dalangin namin ay patuloy na matatok sa iyo at sumunod, O Lord Jesus, sa iyong kalooban. Lord, pag-ingatan mo, God, ang bawat isa sa amin sa datong ito. Ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang patuloy na magturo at mag-guide sa bawat isa sa amin sa pang-araw-araw namin. So kami nagbabalik ng kataas-taasang pagsamba at papuri. In Jesus Christ we pray. Amen. Nabalik sa atin. Amen. Salamat sa ating Panginoon Diyos. Mabuti mo ba ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid? Amen. At salamat sa mga ginamit nating Panginoon, Brother Ryan at Brother David. Tayo dala ko na po sa magbabalik kaloob sa ating Panginoon habang inamit ang The Windows of Heaven. The windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart, for Jesus is everything right. He gave me my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I've tasted today of the manna, and that's why I'm happy tonight. At sa pagsasalam ng ating gawain, nais kong bigay sa ating kapatid, Brother Arvin, kung siyang kailangan ng mga kaloob nito. Kaya natin ipapagdating sa Diyos. Ang banal sa pangalan ng ating Panginoon, salamat kami sa Diyos sa gabi nito, Panginoon, sa katutunan ng ating mga dalangin na bagay. Ihain namin sa iyong pangalan ng Diyos. Wala at sumasampalataya kami, Panginoon, na ikaw lang ang tanging natutunan sa mga bagay ng Diyos. Lalo man, Lord, kahit posible yan sa tao, pero ba't sa iyong salita, O Diyos, ang lahat ng bagay ay nananatiling posible, Panginoon.
Salamat o Diyos sa gabi ito na muli mo din ako bawat sa amin upang sa lugar na ito upang sabay ka o God sa Espiritu Santo sa amin. Salamat sa mga ginamit mo sa gabi ito Diyos na nagsilbi Panginoon kalakasan o bawat sa amin. Tatagpin mo ang kanilang mga pangailangan o Diyos mga kailangan nila sa iyo Panginoon sa iyo sa kalooban o Diyos mga naglawa ang mga bagay nito Panginoon. At sa amin, Panginoon, na mga nakinig, sa amin mga naparito dahil sa iyong pangalan, o Diyos, alam mo mga pangangailangan po namin. Sa iyo po namin pinagtitiwala ito, Diyos, nawa, Panginoon, kung hindi ka pagbabalik, muli kita ako mabuhat sa amin sa lugar na ito, kung saan malaya ka namin sambahin sa Espiritu ng Katotohanan. Diyos, mga uwi, kami mga uwi sa gabi ito, sa aming mga tahanan, dalangin namin kung paano mo kami ingatan sa pagkadako sa lugar nito. Ganun din po nawa sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan. Diyos, ang gawa ng kaaway sa daan na maaaring lang sa amin. Dalangin ko sa iyo mga pinagayang pangalan ng Diyos. Gawin mo po ito, Panginoon, sa aming daraan. Kaya mo na bawat sa amin, makauwi ng payapang ligtas sa aming mga tahanan. Lahat ng ito, O Diyos, maging mga kaloob nito namin na nainalikod ng aming mga kapatid. Ito po, Diyos, ang matagpo sa namin na iyong nagamit sa mag-ingat ng pangangyaman nito, Panginoon. Magamit nawa ito sa iyong sa kalooban, Diyos. Ang katas-asang papuri at ang aming pasasalamat ay binabalik namin sa dakila makapangyarihan namin Diyos na Ama, walang iba kundi ang aming Panginoon sa Kristo kung aming dalangin. Amen. God bless you, Brother Arwin. Tapos na po ang ating gawain mga kapatid. God bless brothers and sisters. Sing the song, Oh, I Love You, to Love the Lord. Oh, I